I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Morning! Unang araw po ng September. Pasko na. Joke lang po. Ayan. Grabe po. Napakabuti ng ating Panginoon. Nag-umpisa na po muli na medyo patapos na ulit ang ating taon. Kaya pag inalala po natin kung ano ang ginawa ng Lord sa buhay natin, nung umpisa pa lang ng taon, makita natin, wow, si Lord talaga yung sumama sa akin throughout the year. Praise God. Sige po, tayo po'y tumayo at tayo manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. We praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Oh Lord God, maraming salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito, araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Tunay nga na ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ikaw ang Diyos na tumutupad ng iyong mga pangako. Lord, we praise you and we thank you, Lord Jesus, for your faithfulness. Tunay nga po na sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya, kaya kami nakatatayo, kaya kami nakapamumuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord, we thank you for your grace, for your mercy, and for your love. Tunay nga po, Panginoon, na nakarating kami sa kung nasan kami ngayon dahil lamang sa iyong biyaya at sa iyong pag-ibig sa amin. Lord, salamat sa buhay na ipinagkaloob ninyo, sa lakas na ibinigay ninyo sa amin, sa kalusugan na patuloy ninyong ipinoprovide, Lord God. Lord, salamat sa bawat hininga na aming nagagawa. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng meron kami ay nagmula sa iyo.
Kaya po, Panginoon, sa umaga na ito, kung ano ang meron kami ay ibibigay naman namin sa iyo, Panginoon. Lord, truly, it is your will for your children to come together and worship your name. So this morning, Lord God, we pray that you cleanse our hearts, our minds, Lord God, as we come before your presence. Because you are a holy God. At tunay nga po, Panginoon, na karapat-dapat ka ng papuri at pagsamba. Karapat-dapat ka ng aming buhay. Ang buhay na nagpalinis sa'yo. O Lord Jesus, we thank you, Lord God, for this opportunity to worship you together as your children, as a family, worshiping you and lifting up your name. Tunay nga po, Panginoon, na ang araw na ito ay tinakda ninyo para maitaas ang iyong pangalan, mapapurihan ang iyong pangalan, madakila ang iyong pangalan, at sama-sama ang iyong mga anak. Ang adhikain ay maitaas lamang ang pangalan ni Jesus, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, we praise you, we glorify you, and we come before you with thanksgiving and with joy in our hearts. We praise you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Awitan po natin ang ating Panginoon sa umaga na ito. Everyone will praise the name of Jesus. Let's all sing. Praise
let's feel our breaths. And let's acknowledge na, Lord, itong hininga ko ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya po, every breath that I make, may it be worship to you, Lord God. May it be praise to you, Lord Jesus. And it's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise to you only. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Oh Lord Jesus, ang buhay na mayroon kami ay nagmula sa iyo. And your promise to us is for us to have an abundant life. To have our lives more abundantly. Kaya po, Panginoon, this morning, we will declare and we will claim in the name of Jesus the fullness of life that you have given us. Ang karamdaman ay hindi galing sa'yo. Ang mga tanikala ay hindi galing sa'yo, kundi galing sa kaaway. Kaya po sa umaga na ito, we will declare the name that has defeated the enemy, and that is the name of Jesus. Kaya po sa umaga na ito, ano man po ang ating pinagdadaanan, karamdaman, speak the name of Jesus. Mga gumugulo sa isipan, speak the name of Jesus. And the Lord is going to free you. Palalayain ka ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Let's sing Jesus. Jesus, name above all names. Healer, Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. There is power in the name of Jesus. Deklara po natin ito sa ating mga buhay. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all names. Let's all declare. The name of Jesus is bigger.
Jesus, for the authority that you have given us. Truly, that as your children, we have the power to declare your name over our circumstances, Lord God. Lord, we praise you, Jesus. We praise you, Lord. Oh Lord God, papuri at pagsamba ay sa'yo lamang aming Panginoon. Let's continue to declare God's goodness. Oh Panginoon, salamat. Salamat, Lord God. You are good, you are faithful, you are just, you are holy, you are righteous, God. Thank you, Lord Jesus, our provider, our healer, our savior, our best friend, our father, our help in times of need. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Lord God, how amazing it is to stay in your presence. Worship you, Lord Jesus. Lord, we thank you for this opportunity to lift up your name and to declare the power of your name. So Lord God, we pray na sa araw po na ito, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, alambutin niyo po ang puso ng bawat isa. May you speak to our hearts and to our minds, Lord God. Sa aming pagtanggap ng iyong mga salita, ang aming dalangin na ang iyong transformative power, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa. May you transform the lives of our lives, Lord God, by your words, Jesus. Panginoon, maraming salamat. Open the eyes of our hearts, Lord God, as we receive your words this morning. At ganun nga po, ang aming mga matatanggap ay hindi lamang maitatago sa aming puso, Panginoon, kundi ito'y aming maisa sa pamumuhay. May it manifest in our lives, Lord God, and may your power and may the Spirit empower us and strengthen us as we continue to live according to your will. Lord, we praise you, we glorify you, and we thank you for the healing, for the salvation. We thank you for the freedom. We thank you, Lord God, for your wonderful works in this place. And we know that you will continue to work in our hearts, in our minds, and in our bodies. Lord, we praise you. We glorify you. We lift up the name of Jesus. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Amen. Thank you. Kids natin ay papunta na sa kanilang lugar. Dito po sa harap, medyo lumo. I-occupy na po natin yung space dito sa harap. Thank you. Praise God! Excited ba tayo sa umagang ito? Nabati nyo na ba ang inyong katabi? Nasabihan nyo na ba ng good morning? Kumusta ka? Ganda mo? Praise God! So, sa oras na ito, ihanda natin ang ating mga sarili sapagkat tayo ay makakapakinig muli ng salita ng Diyos. Maging excited tayo sa pangungusap ng Diyos sa atin sa umagang ito at ang pagpapala ay dumaloy muli sa ating mga buhay. At expectant tayo sa gagawin ng Diyos, sa mga pangungusap ng Diyos sa ating buhay sa araw na ito. Amen ba? Amen. Amen. Kaya ihanda ang mga isip, puso, damdamin, lakas, at i-focus lamang sa Panginoon at handa tayo na susunod sa kanyang mga salita. Amen? Sa oras na ito po, nandito po ang kakambal ng inyong pastor, ang galing po Pangasinan. Wala man ang ating pastor, Ferdinand, ay nandito naman po ang isa niyang kapatid. Kaya
Magpasalamat tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng Pastor Raymond. Maraming salamat po, Pastor Julie. Good morning po. Kumusta po kayo? Medyo matagal po tayo hindi nagkasama. At alam ko po na sa bawat araw na ginawa ng Diyos para sa atin, ang Diyos po ay mabuti. Amen? Sabi mo si katabi, mabuti ang Diyos. Amen? Palpakan po natin ating Panginoon. Ako po'y nagagalak na muli po ay inyong makasama. Unang-una para po may bahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon at kayo po'y makasama. Kasi sabi nga po ng Biblia, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakagandang tignan na nagsama-sama ang magkakapatiran na sumasamba sa ating pong Panginoon. Amen? So maganto tayo po ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. Alam ko po, pagising pa lang natin sa umaga, tayo po ay naharap na sa tinatawag na labanan. Simula na tayo po ay nagsurrender ng buhay sa ating Panginoon Kristo, lagi nating tandaan ang kalaban po sa atin ang po nakatutok. May nabasa nga po ako, sabi nga po nung nabasa ko, wala pa akong nakita na demonyo na nag-away. Wala pa rin po demonyo na ang inatake niya, yung kapwa niya demonyo. Wala pa rin siya nakita na mga kampunti Satanas na sila nag-away. Pero madalas daw niya makita mga Kristiyano, sila nag-aaway. Sila nagsisiraan. Sila ay nagtatampuhan. At lagi niyong tandaan, ang motibo ng Diablo, sabi nga po ng John 10:10, the thief coming to steal, to kill, and to destroy. Ang magnanakaw nagpunta lamang dito para pumatay, magnakaw at mangwasak. Ibig sabihin nun, wala sa ibang motibo. Wala sa ibang na plano o naisin sa buhay natin, kundi tayo hadlangan na makalapit at makadulog sa presensya ng ating Panginoon. Na tayo hadlangan na magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon sapagkat ang gusto niya, ikaw ay kanyang ilayo sa gawain ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia, kung kayo may Biblia, sa Mateo 4. Verse 1 hanggang verse 11. Sabi nito, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by devil. After he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. Then the tempter approached him and said, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. But he answered, it is written, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city, had him stand on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will give his angels orders concerning you, and they will support you with their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus told him, it is also written, do not test the Lord your God. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And he said to him, I will give you all these things if you will fall down and worship me. Then Jesus told him, go away, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and immediately angels came and began to serve him. Purihin po natin ang Panginoon, palapakan natin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Ang topic po natin is Christ at the crossroad of temptation. Bawat isa sa atin, wala pong exempted. Bawat mananampalataya ay nakakaranas ng tinatawag na temptation. O sa Tagalog ay tukso. Pagising nyo lang sa umaga, sarap ng ngiti nyo.
Mamaya-maya, paglabas nyo ng pintuan nyo, may nakaharap kayo. Imbis na ngitian ka, sinimangutan ka. Tukso. Papunta kayo sa gawain, may tukso. Sapagkat ang gawain ng kalaban ay hadlangan kayo na makalapit at makadulo sa presensya ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, pagkatapos po siya ay babautismuhan doon sa Ilog Jordan, siya po ay dinala ng Espiritu doon sa gitna ng ilang para mag-fasting for 40 days and 40 nights. Hindi pa po nagsisimula ang ministeryo ng ating Panginoon Kristo nung time na yan. Sabi nga po sa komentaryo, nung edad na 30, iniwan na niya yung kanyang mga trabaho, yung paggamit niya sa pagkakarpintero at dumiretso sa Ilog Jordan kung saan nandoon si Juan Bautista na nagbabautismo. At siya ay nagpabautismo. At ang sabi noon, ito ang aking anak, ang pinakamamahal kong anak. Pansinin nyo, noong time na si Jesus Christ ay binautismuhan, nandoon si Satanas. Kasi doon sa unang temptation, yung unang testing na dinaanan ng ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, if you are truly the Son of God, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, ibig sabihin nun, si Satanas talaga, totoong sinasabi ng Biblia na ang kalaban natin, ang Diablo, ali-aligid, humahanap ng kanyang masisira. Minamadmanan ka, minamatyagan ka, tinitingnan niya kung kailan siya pwedeng umatake sapagkat sa panahon na hindi mo inaakala nandyan. Aatake ang kalaban kapag hindi mo na paghandaan, ikay lalapain ng kalaban natin kapag ka hindi handa, kawawa tayo. Ang ating Panginoon Kristo ay nag-fasting for 40 days and 40 nights. Tingnan mo yung katabi mo, nagpa-fasting ba yan o fast-eating? Fasting, ibig sabihin doon, yung time na yun, walang inom, walang tubig. At ang sabi ng Biblia, siya ay nagutom. Nung time na yun, si Satanas na doon, nag-aabang. Tinitingnan niya. Tingnan mo yung katabi mo. Inaabangan niya ngayon yan. Kung pipikit na yung mga mata mo. Inaabangan niya. At nung time na makita niya na si Kristo ay hinang-hina na, si Kristo gutom na, anong sabi niya? Ano yung unang temptation? Natin. The temptation. The first test is of a personal nature. Ano yung personal nature? Ano yung sinabi ni Satanas sa kanya? Gutom siya eh. Nung gutom ka, ano kailangan mo? Pagkain. Ano yun po ni Satanas? Anong ginawa niya? Sabi niya, if you are, the tempter approached him and said, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. Gusto niyang ilure si Jesus Christ na patunayan na siya talaga ay anak ng Diyos. Di ba present siya nung siya ay binautismuhan? Kasi narinig niya eh. Ito ang aking anak. Ito yung aking bugtong na anak. This is my son. Ito yung aking anak. Kung sabi ron, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay at sila ay magiging tinapay. Tanungin ko kayo, si Kristo ba kaya niyang gawing tinapay yung bato? Tingnan mo yung katabi mo. May sakit dyan, bato. Naninilaw. Ano sabi niya? Bato. Ano yan? Ibig sabihin doon, in-offer ni Satan yung pangangailangan ni Jesus Christ sa physical. Yung testing yun, yung personal nature kung sino si Jesus. Patunayan mo. Naalala niyo yung unang temptation sa Garden of Eden. Paano po tinukso ni Satanas si Eva? Sabi nyo sa Biblia, si Satanas daw po ay very cunning. Subtle. Ano ibig sabihin ng subtle? Siya ay tuso. Mapanlin lang. Magaling. Para bagang yung mga nagbebenta minsan na naglalako dyan sa inyo. Kahit hindi ayaw mong bumili, sa galing niya magsalita, napapabili ka kahit hindi mo kailangan. Di ba ganyan yung mga nag-ikot-ikot dyan? Oh, di ba? Oh, na-scam kayo.
Pagkalis niya, ba't pinili ko ito? Kasi magaling magsalita, magaling mag-isgalon si Satanas, magaling magsalita, paikot-ikutin ka niya. Ang ginawa niya kay Eva, sabi niya, totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain sa lahat ng bungang kahoy sa hardin? Ang sinabi ng Diyos kay Adan, pwede kayong kumain sa lahat ng bungang kahoy sa hardin, huwag lang yung bungang kahoy ng puno na nasa gitna, yung puno ng kaalaman sa mabuti at masama. Kapag kumain kayo, mamamatay kayo. Ano sabi ni Eva? Hindi naman. Sabi ni Lord, pwede kaming kumain sa lahat ng bungang kahoy, huwag lang yung nasa gitna. Ano pangalan ng bungang kahoy na bawal kainin? Ano po ang ngalan? Mansanas. Tree of knowledge of good and evil. Pag kumain kami at humipo, mamamatay kami. Ano mapansin niyo dun sa sinabi ni Eva? May dagdag na. Sabi mo sa iyong kapatid, kaya ikaw, makinig kang mabuti. Amen! Amen! Makinig kayong mabuti kapag nagpipreaching si pastor. Baka mamaya yung napakinggan nyo, hindi dagdag, baka may bawas pa. Amen! Kasi sabi nga, di ba, meron po yung tinatawag na yung parable of the sower na nagasik. Meron nagasik sa 10. Dumating yung kalaban, kinuha, ninakaw yung nagasik na binhi. Baka dito puspos na puspos kayo, paglabas nyo, kapus na kayo. Bakit? Kasi paglabas, di pa kayo nakakalabas na wala na, nanakaw na yung word of God, niniyasik sa iyong puso, kaya dapat mo, sabi nga ni Haring David, thy word I have hid in my heart that I may not sin against you. Amen? Sabi ko sa iyong katabi kapatid, kaya huwag mong tutulugan. Amen? Meron ako narinig na kwento. Meron daw namatay. Yung isa, pastor. Yung pangalawa, taxi driver. Nung sila pumunta na sa langit, marap sila kay San Pedro, sabi ni San Pedro, doon ka sa bahay nito. Yung bahay ng pastor, pangkaraniwan lang. Mamaya-maya, yung driver, taxi driver, umakyat na naman, doon ka sa magandang bahay, mas maganda kaysa doon sa pastor. Nagreklamo yung pastor, sabi niya, bakit mas maganda yung bahay ng pastor? Kasi kapag ikaw nagpipreach, marami natutulog. Pag siya nagdadrive, marami nagigising at natutong manalangin. Pero kung hindi nyo na po yung joke. Okay, balik tayo. Balik tayo sa ating kwento. Tandaan nyo, ititempt kayo ni Satanas na gawin yung isang bagay na matugunan ang pangailangan ng inyong sarili. Dito gusto ni Satanas na gawin ni Jesus Christ yung bato na maging tinapay para ano? Para matugunan yung kanyang pangailangan at hindi yung interes ng Diyos ang kanyang gawin. Pero sabi nga ng Biblia, I have come to do the will of my Father. Ang pinagpunta dito para gawin ang kalooban ng Diyos. Siguro kapag ginawa ni Jesus Christ yung bato na tinapay, ang maging pangalan niya ay magiging Bread King. Hari ng mga tinapay. Amen? Pero salamat sa Diyos. Ayaw niya maging hari ng tinapay. Gusto niya maging Bread of Life. Amen? Amen? Kaya tinawag siyang tinapay ng buhay. Ang tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin nun, hindi lang gusto ng Diyos na tugunan ang pangailangan ng pisikal mo. Masigit niyang gustong tugunan ang pangailangan ng ating espiritu. Amen? Tinuturo sa atin na sa panahon na tayo po ay tinutukso ni Satanas na tugunan yung ating pangailangan, masigit natin tugunan kung ano yung gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi pwede, kaya niya, anak siya ng Diyos eh. Amen? Sino rito mahilig sa tinapay? Diba? Ngayon, madali na lang yung kumain ngayon kasi marami na nag-iikot. Alam niyo yung rolling pandesal, yung nagtitina ng pandesal. Amen? Kaya ang tao ngayon, hindi namamatay sa gutom, namamatay sa busog. Totoo naman eh.
mas marami daw po ang namamatay sa sobrang pagkain kaysa sa kagutuman. Amen! Bakit marami may sakit? Bakit may high blood? Hindi marunong magdisiplina sa pagkain. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Kaya una, sabi nga rito, anong response ni Jesus Christ? Anong response niya? But he answered, it is written, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Alam niyo kung saan yan matatagpuan? Sa Deuteronomio chapter 8. Nung si Satanas, tuksoyin niya si Jesus Christ, gusto niyang i-twist yung word of God. Pero anong makikita natin dito? Para malabanan natin ang pagtutukso ng kalaban, dapat tayo ay may alam sa Word of God. Kasi si Satanas, alam din niya ang salita ng Diyos. Amen! Paano na kung wala kang alam? Ay, oo nga, no? Oo nga. Maraming mga Kristiyano, lahi ng mga kalabaw. Oo nga. Amen! Oo nga. Ang daling magoyo ng mga matatamis na pananalita. Oo nga. Lalo ngayon, ang dami na po mga bulaang guro, bulaang propeta. Nako, manood ka na sa mga YouTube. Tingnan niyo yung mga pastor dyan sa mga South Africa, yung mga pinaggagawa nila. Grabe! Kaya kung hindi tayo rooted in the Word of God, kawawa tayo kapag tayo ay inatake ng kalaban, wala tayong magagamit na sandata. Sabi nga, but use the sword of the Spirit, which is the Word of God. Doon sa armor of God, isa lang yung pang-depensa na binigay sa atin. Lahat isa lang yung pang-opensa, lahat pang-depensa. Ang Kristiyano hindi lang puro depensa, kundi kailangan din natin mag-opensa. Amen! Amen! Sa pisikal ang tatapang natin. Amen! Anong gamit natin na sandata? Word of God. Kaya nga, sabi rin, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, bagkus sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, hindi na po mahirap magbasa ng Biblia. Bakit po? Kung meron kayong Android phone, lahat naman dito may cellphone, ano po? Lahat kayo may cellphone. So nga, bata nga lang, kahit nagayong pala na bata, may cellphone na eh. Mas magaling pa nga minsan yung mga bata nagsi-cellphone, amen? Gusto nyo, palit tayo ng cellphone. Yung cellphone ko, high-tech. Di ba ngayon, mag-download ka lang ng apps? Hindi ka na maghihirap magbasa ng Biblia. Alam nyo, tungtuwa ko sa Bible na ito. Ito palagi kong ginagamit. Itong Pinoy version. Ang galing, ang ganda. Pero kung tinatamad kayong magbasa at medyo bumalabs na ang mga mata nyo, bumalabs. Kasi maraming kabataan. Kung medyo malabo mata nyo sa pagbabasa, download kayo ng apps, Bible. Meron pala akong yung anak ko kasi, minsan nakikinig na, tuloy yung ng Word. Yung parang meron na rin apps ng audio Bible. Tuloy-tuloy yun. Papakikinig ka na lang. Amen! Ngayon, tamad pa kayo. Amen! Ba't ganyan tingin sa akin? Gutom na kayo? Hindi, totoo. Kung tamad kayo magbasa, i-download nyo yung audio Bible. Dire-diretso yun, play nyo lang yun. Yung anak ko ganun eh. Pag medyo inatake siya sa sakit niya, i-play niya yun. Magdamag yun. Sa salita lang yun, puro Word of God. Simulan sa Mateo. Isa-isa nyo yun. O kayo gusto nyo, mga Bible verse, nandun na, ayan. Ngayon, isusumo na lang. Amen. Madali na ngayon ng mga Kristiyano, hindi tulad ng unang panahon na yung Bible talaga, babasahin mo talaga ngayon. Andiyan na. Amen. Kaya, understood na, naunawaan namin kayo pagpunta ni rito, wala na kayong Bible. Meron na kayong cellphone. Ayan, nanin brother. Kala mo, Bible yung binuksan pala, Facebook. Habang nagpapag-preaching si pastor, Facebook. Kaya dapat i-delivery ang wifi pag Sunday dito. Wala akong wifi, tama lang yun. Amen. Kasi minsan,
Parang subtle eh. Akala mo yung pala nagpe-Facebook kahit sa gawain ng Panginoon. Amen? Bigyan nyo ng importansya ang Word of God. Hindi lang araw ng linggo kayo makinig ng Word of God. Sabi nga ng Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Every day, magbasa tayo ng Biblia. Every day, makinig tayo ng Word of God. Kapag tayo po rooted in the Word of God, kahit anong gawin ni Satanas na panlilinglang, alam mo yung Word of God, meron kang alam na sabihin. Yun ang isusupalpal mo laban sa ating kalaban. Yan ang ginawa ni Jesus Christ. Sabi doon sa chapter 8 ng Deuteronomio, ginutom niya kayo, sabi sa may Israelita, para matutunan ninyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, bagkus sa bawat salita na namumutawid sa bibig ng Diyos. Amen. Kailangan natin ang Word of God. Kung ikaw, yung Sunday lang makikinig ng Word of God, ay nako, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kawawa ka. Pero kung palagi tayo nagbabasa ng Word of God, sabi ko nga, mag-memorize kayo. Nagtuturo ko ng mga bata, nag-memorize sila. Tayo pa yung mga matatanda. Yung mga matatanda, di makapag-memorize. Amen. Amen. Kapag inatake ka, bubuksan mo pa yung cellphone mo. Asan ba yung sinasabi ni pastor na, may sakit ka? O ano yan yung Word of God na gagamitin mo? Exodus 15:26, I am the God that healed thee. Ako ang inyong dakilang manggagamot. O mayroon kang pangailangan. Ano gagamitin mo? Tatawagan ko nga Sister Rasun, alam yata yun. Si Sister Precious kaya. Philippians 4:8, for my God shall supply all your needs. Tingnan niyo si Eva. Distorted kasi. Nung nagpipreaching si Lord, hindi nakakonsentrate sa pinipreaching ni Lord. Kaya nung siya ay itinukso na ni Satanas, ano nangyari? Yung sinabi ni Lord, dinagdagan niya. Hindi kami pwedeng humipo, kumain at humipo, kundi mamamatay kami. Next. Pangalawa. Ang testing na pangalawa, yung temptation is of a public nature. Ano sabi nyo sa Matthew 4, verse 5 to 6? Then the devil took him to the holy city, having stand at the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will give His angels orders concerning you, and they will support you with their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Alam ni Satanas, saan niya nakita yun? Psalms 91. Sa Salmo 91. Na utusan niya ang kanyang mga anghel upang ikayagabayan nang hindi masaktan ang mapango sa batong matalas. Alam niya. Di ba? Sige, magpatihulog ka at sigurado. Sinabi ng Biblia, it is written. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Oo, kapag may time na gano'n, nasa dingit ka ng kamatayan o na mayroong tinatawag na panganib, ililigtas ka ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Pero ano sagot ni Jesus Christ? Ano respond niya? Jesus told him, it is also written, do not test the Lord your God. Ano tawag dyan sa bagay na yan? Yung sasadyain mo na, ay, sabi naman ng Biblia, umakyat sa puno ng nyog, tumalon. Kasi sabi ng Biblia, papadala niya mga anghel, ako'y kanilang sasaluhin. Hindi po ganun. Amen. Amen. Yun yung sinasabi ni Satanas. Nautusan niya ang kanyang mga anghel upang ikaw ay agapayan. Amen. Ang tawag doon ay presumption. Flirting with danger to prove power. Amen? Ano ibig sabihin nun? Alam mo na ang tukso yan. Nakikipaglaro ka pa sa tukso. Amen? Amen? Yung mga lalaki. Alam na nga ang tukso yun. Ano pa? Na parang naglalaro. Saw, suka, mahuli, taya. Amen? Ay, ililigtas naman ako ni Lord. Sister Precious.
Alam mo na nga na tukso yan eh. Alam mo na nga na bitag ng kalaban yung patibong yan eh. Pag sinabing patibong, akala mo okay, yung pala, kapag nahapakan mo, hulog ka. Amen? Flirting with danger to prove power. Ay, Kristiyano na ako, hindi na. Diyan si Lord, ililitis ako ni Lord. Ay, magpakabasa ako kasi ingatan ako ni Lord. Amen? Ay, sige, taba, kain ng taba. Si Lord may healer. Amen? Inatake. Alas di na makalakad. Inatake ng rayuma. Amen? Dito to, ganun tayo minsan tao. Ganun tayo minsan sa buhay natin eh. Nandiyan naman si Lord. Minsan lang naman ito. Minsan yung isang minsan po. Minsan yun yung magdadalo siya sa kapahamakan. Amen! Kaya dapat maging wise tayo. Si Satanas, tuso. Sabi nga sa Ilocano, ano yun eh? Wise. Sweetik. Parang yung mga Ilocano sa Ilocano. Sweetik. Anong sweetik? Talagang ano yun eh? Magaling siya manglihis. Ilihis ka na sa kapahamakan. Sabi nga, sugar-coated candy na poison. Amen? Sana mo matamis, masarap, pero naman pala sa loob ay lason. Amen? Kaya kakakanta, O tukso, layuan mo ako. Lapit ng lapit sa tukso. Amen? Umiwas ka sa tukso, layuan mo yung tukso. Amen? Huwag ka makipag-flirt sa tukso. Amen? Malakas naman na yung lingkod na sa agawain ako ni Lord. Lagi yung tandaan, sa una, hindi ka bibigyan. Yung constant na ikaw. Sabi mo si Joseph. Si Joseph, nung si Joseph ay binenta kay Potiphar, sabi ng Biblia, God is with Joseph. That's why God blessed the house of Potiphar. At noong time na yun, ipinagkatiwala na ni Potiphar yung kanyang sambahayan kay Joseph. Sabi niya Biblia, si Joseph matipuno at makisig at matipuno. Halika nga, brother. Dito na. Ang pangalan mo? Alam pa rin mo. Si Jero? Si Jero. Gwapo ba? Gwapo! Matipuno? Atapang na tao. Ano sabi ng Biblia? Yung asawa ni Mr. Potiphar nagkagusto kay Joseph. Sabi ng Biblia, araw-araw na tinutukso ni Mrs. Potiphar si Joseph. Araw-araw. Amen. Si Satanas, araw-arawin ka yan. Amen. Araw-araw. Kung hindi ka makuha sa isa, ay ako. Araw-araw na tinutukso. Laging sinasabi ni Mrs. Potiphar, halika na Joseph, sipingan mo na ako. Sasabihin nyo ba, pangit si Mrs. Potiphar? Nakakita na ba kayo ng mga politiko, ng mga may kapangyarihan na hindi naman kagwapo, pero gaganda, ang babata, ang sexy ng mga partner nila? Si Mr. Potiphar kasi ay captain of the guards ni Paraon, ni Simeon, opisyal, mayaman, may kaya. Amen! Diba? Diba? Kita mo si congressman, no? Tanda na. Diba? Ito yung partner. Diba? So, yung sabihin, si Mrs. Potiphar maganda. Amen? Saka hindi naman maghahain ng tukso si Satanas na hindi maganda. Paano ka papatol? Kung kamukha ni ganito yung itsura. Amen? Parang liha mukha. Diba? Siyempre, maglalagay ng kaaya-aya. Yung matutukso ka talaga. Anong tukso doon sa kina Evanon? Ang sabi niya, nagtitignan niya yung bungang kahoy. Anong sabi? Maganda sa paningin, masarap kainin. Amen! Hello? Yung malalaki harapan mo ng kamukha ni, sino bang mga, yung kamukha ni Bakeka. Matutukso kaya yan? Baka si Brian mga! Siyempre magana yan, yung katulad ng mga artista, maputi. Anong ginawa ni Joseph? Hindi siya bumigay. Bakit? Kasi si Joseph
talaga. Hindi niya, ang kanyang motibo, hindi yung pagbigyan ang kanyang nais o yung kanyang laman, kundi mapagbigyan ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinatanggihan mo yung panunukso ni Satanas, hindi yung interes ng iyong katawan ang iyong pinagbibigyan, kundi ang interes ng Diyos yung kanyang pinagbibigyan. Bakit tayo nandito? Para gawin yung interes ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ito natin. Amen? Araw-araw, halika na! Siguro, mag-ibang siguro lalaki yan. Unang tukso pa na, ngayon ako, bigay na. Amen? Hindi bumigay. Bakit? Sabi niya, pinagkatiwala sa akin ng aking Panginoon ang buong sambayan. Kaya nga sabi nga, hindi ako susuway sa utos ng Diyos at kailanman hindi ako susuway sa kalooban ng aking Panginoon. Isang araw, nag-isa na lang siya nalaiwan doon sa bahay. Galing tayo yung tukso, no? Hindi talaga titigil yan. Sabi mo siya, hindi titigil. Ano nangyari? Sabi sa kwento, sila na lang sa bahay. Si Joseph nasa kwarto. Pinasok ni Mrs. Putipar. Nilingkis. Halika na, Joseph. Nilingkis na natin ang bibig nilingkis eh. Amen. Pinayakap. Anong ginawa ni Joseph? Yumakap din kagad. Hindi. Humalagpos sa pagkakalingkis ni Mrs. Putipar. Kumaripas ng takbo. Yun ang atapang na tao. Amen. Amen. Yung natapang na tao, siya ay may takot sa Diyos. Matapang siyang talikuran at labanan ng tukso. Hindi katulad ng iba, kapag may tukso, ay naku, manok na ang lumapit sa palay na ang lumapit sa manok, tukayin mo na. Tapos sabi kakanta, sapagkat ako'y tao lang na nagagarang at natutukso rin. Gasgas na yung dahilan natin, sa tao lang ako. Oo, tao tayo, may kahinaan tayo, pero meron tayong chance na maging matagumpay sa gitna ng tukso kung gugustuhin natin. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi kapatid, malapit na. Amen? Malapit na tayo matapos. Alas 12. Joke, okay. Ano nangyari? Di naiwan yung balabal ni Joseph. Tandaan nyo, kapag kayo ginawa nyo yung tama, huwag nyo expect na maging maganda ang approach ng mundo sa inyo. Hindi, totoo. Ano nangyari? Ginawa nyo tama yun, sinunod nyo yung kalauban nyo yun eh. Ano nangyari? Pagdating ng asawa, ano pangalan ng asawa ni Mr. Putipar? Alam mo? Mrs. Putipar. Ano ang pangalan? Sa Biblia kasi noon, hindi po masyado ang mga babae. Lalaki lang yung pinapangalanan. Amen? Amen? Eh ngayon, yung babae na ang may pangalan, yung lalaki wala na. Eh, ano nangyari? Sinumbong niya, yung alipin mo! Alam mo ba na pinagtangka niya akong gahasain? O, isipin mo. Siya pa rin yung gagahasan. Kaya hindi lahat ng nanggagahasa lalaki. May babae din. Amen? Ano nangyari? Pinakulong si Joseph. Pero hindi po nagreklamo, hindi nagalit si Joseph. Sapagkat alam niya, yung lahat ng bagay na nangyayari sa buhay niya, may purpose kung bakit ipinagtulot yun sa kanyang buhay. Amen? Pero kung bumigay si Joseph, hindi natupad yung plano at layunin ng Diyos sa buhay niya. Kasi ang gusto ng kalaban, hindi maganap ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Gusto niya itong hadlangan, i-derail. Amen? Amen? Pero salamat sa Diyos, kaya natin pagtagumpayan ng tukso. Bakit? Kasi tayo na kay Kristo. Sabi nga, if God is for us, then who can be against us? Amen? So wala na tayo dapat idahilan kasi tao lang ako, brother. Amen? May isang ganyan tayo eh. Tao lang kasi ako, nagagalit din ako. Tao rin din ako kasi nakakaramdam ng ganito. Oo, tao tayo pero meron tayong Diyos na nangako sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Palampakan natin natin. Next. Third test of a power nature.
kapangyarihan na. Then Jesus, and again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And he said to him, I will give you all these things if you fall down and worship me. Di ba? Anong sabi ni Satanas? Ibibigay ko lahat ng ito. Bakit nga nagpunta rito sa daigdig si Kristo? Bakit siya pumarito? Para sa ating mga nasa sanlibutan. Ngayon, ino-offer na in a silver platter ni Satanas. Ibibigay ko lahat ito. Hindi ka na mapapako sa krus, hindi ka na magdurusa, hindi ka na makakaranas ng mga hagupit. Basta, sumamba ka lamang sa akin. Kneel down, fell down, and worship me. Amen? Tinuturo niya kay Satanas. Tinuturo ni Satanas kay Jesus Christ yung tinatawag na compromise. Marami sa atin, mga Kristiyano, mapag-compromise. Lagi mong tandaan, dapat ang sinasambalan natin walang iba ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kasi kung mas matimbang ang isang bagay kaysa sa Diyos, yun ay idolatry na. Amen? Kung mas matimbang ang trabaho mo kaysa sa Sunday service o sa gawain ng Panginoon, yun ay compromising na. Amen? Amen? Ito, shortcutting. Maraming Kristiyano kasi gusto laging shortcut. Amen? Lagi gusto yung instant. Amen? Instant baby. Instant coffee. Gusto natin yung shortcut, yung hindi na tayo maghihirap pa. Amen? Kaya nga, yung mga dalaga. Yan. May nagano sa kanya, nag-request. Apam. Amen? Mamaya-maya, naging boyfriend niya. Amen? Love scam pala. Alam niyo love scam? Naging boyfriend niya through, chat, walang video call. Tapos mamaya, sabi nung yung boyfriend niya, meron akong package na ipapadala. Nandoon, laman noon mga alahas ng aking mga magulang. At may $20,000 sa loob, pero para makuha mo, magpadala ka ng ganito. Naniwala naman. 20,000 times 50. Pagkano na yun? 1 million mahigit. Naniwala naman. Di pa niya nakita, ha? Chat lang. Meron sa amin gano'n nangyari. Nagpadala. Tinawagan ng courier. Ano yung courier? Ano yung courier? Tinawagan, magpadala ka. Nagpadala. Tapos mamaya lapit kitulpo mo. Ano nangyari? Shortcut. Gusto mo yumaman ka agad? Meron naman. Nakatanggap ng text. Nanalo ka, 800,000 pesos. Ako, si Atty. Ganito, ganyan. Huwag kang mag-text, tumawag ka sa akin. Merong Bible study sa Batasan. Pagdating ko, paliyang praise the Lord na, thank you Lord, Bakit, brother? Answered prayer ako, brother. Nanalo ako sa raffle. Sabi ko, anong raffle ba sinalayan mo? Wala. Sabi ko, hindi totoo yan. Kala ko naniwala sa akin. Sabi niya, tinawagan niya yung attorney na ganito, tinawagan niya. Para makuha mo yung 800,000 pesos mo, magpadala ka ng ganito para sa processing fee, ayusin natin. Padala. Padala niya yung mamaya, tawagin, wala na. Tapos kung sunod na araw namin, Bible study. Brother? Kumusta? Brother, may scam ako. Tingnan mo yung katabi mo. Muntik na may scam yan. Yung Satanas. Amen! Ako nga po, meron ako natanggap. Noong kilala niyo yung kapatid ko na si Junior, yung tatlo kami magkakapatid Pare-pareho kami gawa po. Joke lang. Yung pang lalaki, nag-abroad yun Mamaya, merong text ako natanggap. Brad, kumusta kayo? Kumusta na kayo dyan? Ay, meron pala akong package na ipapadala. Meron ka doon, sabi niya.
Meron ka doon, meron ka rin doon, at meron ka spako na inilagay sa loob. Sabi niya. Tapos sabi ko, ay ganun ba? Sabi ko, kumusta ka rin naman dyan? Okay naman ako. Tapos sabi niya, loadan mo nga ako ng 2,000. Kapalong. Tapos ang ginawa ko, sabi ko sa niya, kumusta naman ang klema dyan? Para malaman ko, kasi yung kapatid ko, na ng bansa ng Middle East yata eh. Napunta niya. Tapos sabi niya, ay malamig dito. Ay naku, wala. Sabi ko malamig, mainit yung pinarawanan ng kapatid ko eh. Amen. Ay, ito yung kung naniwala kagad ako, tutumi kami, ano ako nun eh. Kape dito ko sa burot eh. Ito, tawa naman ko, meron daw ako ha. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag kang agad maniniwala. Amen. Pag yung isang bagay na in-offer sa inyo, too good to be true, naku, huwag na kayong maniwala. Padigong yan ng kalaban. Amen? Amen? Amen. Salamat. Ma-scam man kayo sa mundo, sa Diyos, kailanman hindi tayo ma-scam kapag nagtiwala tayo sa ating Panginoong Yeso Cristo. Palapakan natin. Next. Kaya tayo. Pa. Worship the Lord your God. Three things, tama. Three things. Yeah. Three things to do when you are tempted. Tatlong bagay daw dapat natin gawin kapag tinutokso tayo. Amen? Ngayon, tinutokso na kayo. Amen? Okay. Ano? Una, don't be alarmed. Expect it. Huwag daw tayong ma-alarm. Alam niyo ba, sabi nga ng Chinese proverb, in times of war, prepare for peace. In times of peace, prepare for war. Preparation is vital to one state. Para hindi daw tayo, hindi tayo madali ng kalaban, i-expect natin palagi. Pagising mo sa umaga, dapat para kang Boy Scout, laging handa. Amen. Preparado, amen. Kasi kailan ba tayo nadadali ng kalaban kapag hindi tayo naging handa? Kaya dapat, pagising mo pa lang, bago ka lumabas ng bahay, nagpe-pray ka na. Kaya nga sabi nga po ng isang preacher, we ought to see the face of God in the morning before we see the face of man. Dapat daw sa umaga, makita mo muna ang mukha ng Diyos bago mo makita ang mukha ng tao. Amen! Kasi kapag unang nakita mo mukha ng tao, mainis ka. Bakit? Tsura pa lang yun, ninigan mo, naka-sweet sa'yo, ay nako. Amen! Pero kapag nauna mo nakita ang mukha ng Diyos, at ipag-pray mo, Lord, kapag nakita ko yung kapitbahay ko na marites, lagi akong sinisiraan, Lord, hindi siyang makita ko, hindi mukha niya ang makita ko, yung mukha mo makita ko ay makikita mo. Imbis na simangutan mo siya, sasabihin mo, Sister, I love you with the love of the Lord. Amen? Amen! Oo, ikaw nakita mo, nakakainis kaya ang tao, mukha ng tao. Amen? Hindi naman pwede na palagi niyo lang kasama, yung katabi niyo ba yun? Yung katabi niyo yun, pwede nga, yung linggo niyo lang kasama. Yung mga tao sa paligid natin, yung mga tao sa palengke, yung mga tao dyan sa kalsada, hindi niyo maiwasan na makahalubiro, bagsakay niyo ng jeep. Diba? Marami nakakainis. Pati nga kasama ko sa bahay, minsan nakakainis eh. Amen? Hello? Ba't ganyan tinigil sa akin, nainis na kayo? Joke lang. Amen? Kaya kailangan po, sabi nito, expect. Lagi natin i-expect araw-araw tayo umarap sa labanan. Amen? Araw-araw, it is a battle. Amen? Pag-gising mo pa lamang, pagpunta mo sa palengke, amen? Mayroong sasabi sa'yo. Pag nag-drive ka, mayroong medyo pipinahan ka. Diba? Tinitest yung ating mga patience. Amen? Ano sabi ng 1 Corinthians? No temptation have overtaken you except what is common to humanity. Yung tukso pala na kinakarap mo, common lang. Amen? Sa lahat. Ibig sabihin nun, hindi lang ikaw ang dumaranas ng tukso. Yung kapitbahay mo dumaranas ng tukso. Yung kaklase mo dumaranas ng tukso. Yung kasamaan mo sa trabaho dumaranas ng tukso. God is faithful and will not allow you to be tempted beyond what you are able. Kapag inalaw daw ni Lord na tuksoin tayo,
ito'y ayon lang sa ating kakayanan. Amen? Amen? Kung yung tukso na ibinigay kay Joseph, ibigay sa akin, baka bumigay ako kasi hindi yun yung kakayanan ko eh. Kaya binigay kay Joseph yun kasi yun ay ayon sa kanyang kakayanan. Amen? Ibig sabihin nun, your ability to endure, ibig sabihin nun, hanggang dito yung kakayanan mo, hindi magbibigay sila ng tukso, papahintulot ng tukso na higit sa iyong kakayanan. Sabi mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Amen? Amen? Kaya mo yan. Minsan lang kasi tayo ang bumibigay, tayo yung nagdesisyon na bumigay. Pero sabi ng Biblia, kaya natin. Bakit? May kadugtong pa nga yan eh. May kadugtong yan. And He will make, but with the temptation, He will also provide a way of escape. Ang bait na Lord, ano? Hindi ka na nga pahintulutan ng tukso na higit siya makakaya. Pagdating ng tukso, kapag nakikita niya, ay naku, yung anak ko, si Pastor Raymond, bibigay na. Siya na yung gagawa ng daan. A way out for you to escape. Amen! Ibig sabihin nun, ang Diyos natin napakabuti, ang Diyos natin napakabait, ayaw niya talaga tayo ay lapain ng kalaban. Kaya minsan tayo ang nagpapalapa sa kalaban. Amen? He will provide a way out so that you are able to bear it. Amen? Hindi lang sa kaya mo yan. Ang Diyos pa ang gagawa ng daan para makalabas ka sa tukso na yan. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Tingnan nyo, hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating kakayanan, hindi dahil sa ating talino o karunungan kaya tayo magtatagumpay, kundi si Lord ang may gawa. Kaya nga wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Kaya nga kung sabi nga rin John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kung ang Diyos kasama natin at palaging kasama natin, magtatagumpay at magtatagumpay tayo sa buhay po natin. Amen? Wag lang tayo umalis sa pili ng Panginoon. Amen? Alam niyo yung umbrella? May umbrella ba kayo? Kailan yung ginagamit yung umbrella? Kapag mainit. Kapag nasa ilalim ka ng umbrella, protektado ka sa init. Pero kapag umalis ka sa ilalim ng umbrella, ano mangyari? Wala na yung proteksyon. Amen? Kaya wag na wag tayong umalis sa piling ng ating Panginoon Kristo kasi ang Diyos natin nangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Minsan kasi tayo ang nangiiwan sa ating Panginoong Kristo. Next. Don't be blind. Detect it. Huwag na tayo maging bulag. Minsan kasi nagbubulag-bulagan tayo. Alam naman natin tukso kung bakit hindi pa natin alam Amen? Oo Kaya nga marami ang nahuhulog sa patimunang kalaban. Bakit? Nakikita na nga Amen? Pero nagbubulag-bulagan siya. Amen? Kasi gusto rin niya. Amen? Don't be blind. Detect it para tayong kasi kung kayo po ay nasa presensya ng Panginoon at puspos ng Holy Spirit, malalaman niyo talaga na yung nasa harapan niyo ay tukso na nilalatag ng kalaban para tayo kanyang wasakin, para tayo kanyang ilayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Minsan kasi akala natin, okay ito. Pero kung taong yan, ang magiging daan na malalayo ka sa gawain ng Diyos, kapatid, iwasan mo na, iwanan mo. Kung yung trabaho mo ay nagiging daan na ikinapapalayo sa Diyos, iwanan mo. Ang Diyos ang magbibigay ng tunay na trabaho na lalo kang mapapalapit sa ating Panginoong Kristo. Anything na anumang bagay na nagiging daan na tayo napapalayo sa Diyos, kapatid, bitawan mo na. Amen. Amen. Bitawan na, palapit na sa akin Amen. Ang hirap kayong bitawan yung isang bagay na napalapit na sa iyo. Amen. Kaya yung isang bagay lang. Napakahirap bitawan. Pero kapag binatawan mo, you let go and let God, makikita mo yung buhay mo
maging puspos ng pagpapala, puspos ng kagalakan, puspos ng kapayapaan na galing sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi mo sa katabi, huwag kang bulag. Ay, hindi pala bulag eh. Nagbubulag-bulagan. Huwag kang bulag-bulagan. Amen? Okay, next. Don't be clever. Reject it. Never flirt with temptation. Huwag na tayong maging clever na akala natin ang lakas natin eh. Na Superman tayo. Wala pong Superman. Amen? Nasa laman pa tayo. Namubuhay pa tayo sa laman eh. Amen? Kasi kung espiritu ka na, wala ka na rito. May laman ka. Yung laman mo, gusto niya, yung desire niya ang masunod. Ngayon, nagugutom ka na. O, ngayon, naantok ka na. Bakit kaya kapag sa gawain ng Diyos, antok na antok ka? Kasi anointed yung pastor natin ngayon. Amen. Diba? Yung nasa laman pa tayo. Talagang gusto talaga ng laman na siya yung masunod sa buhay natin. Pero sabi nga ni Pablo, I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live, but Christ now lives in me. Amen. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Si Kristo na ang nabubuhay. At kapag si Kristo ang nabubuhay sa buhay natin, makikita natin laging tagumpay ang buhay natin. Amen? Amen. Kaya nga sa buhay po natin mga kapatid, si Kristo. Ano sabi ng Biblia? James. Peter. Be sober, be on the alert. Your adversary, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for anyone he can devour. Ali-aligid lang yan, amen? Oh. Baka yung kapitbahay mo, gagamitin ng diablo. Amen? Iinisin ka, asarin ka. Amen? O yung makasabay mo sa jeep, amen? O kaklase mo, amen? Tandaan nyo, ang kalaban talaga, trabaho niyan manginis. Trabaho niyan mangasar. Amen? Kapag nasar ka, kawawa ka. Kapag nainis ka, kawawa ka. Kapag naasar ka, talo ka. Asar, talo. Amen? Tapos meron pang, alam mo pa yung kalaban, nangunjuk yan. Nangunjuk parang yung mga matatanda kapag may nag-away na bata. Unjuk pa yung bata. Amen? Sige nga, sige nga. Ganyan si Sada, sige nga. Mga pamilya ng uwa, saka sige na. Amen? Kung ako yan. Yung ginawa sa'yo, naku. Tintik lang o walang ganti. Babangon ako, dudurugin kita. Ganun yung kalaban eh. Minsan, totoo naman eh. Sabi, meron kong narinig eh. Maintindihan ni Lord yan. Sabi ko, kung maintindihan ni Lord, kaya Kristiyano na tayo, hindi na natin dapat gantihan yung mga bagay na hindi. Sobra na siya. Amen. Sobra na siya eh. Puno ng salok, kalusin na nasin. Hindi po gano'n. Amen. Ang galaban talaga laging nandyan. Ang binabantayan, hindi yung kanyang kampoy. Ang binabantayan niya, kayo, tayo. Amen. Pag-isip pa lang, nakabantay na yan. Nakatabot na sa'yo. Oh. Amen. Ang sabi ng Santiago, ano gawin natin? Therefore, submit to God, but resist the devil, and he will flee from you. Magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo, at lalayuan niya kayo. Hindi po sinabi makipaglaro ka sa diablo. Ang sabi, labanan niyo, i-resist. Amen. I-resist in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Pero lapit ka naman ng lapit. Amen. Labanan, i-resist nyo. At lalayuan niya kayo. Amen. Sabi mo sa iyong kanabi kapatid, labanan mo siya. Amen. Amen. Palapakan. Meron pa. Palapakan natin ating Panginoon. Araw-araw po, naharap tayo sa tukso sa buhay po natin. Hindi lamang kayo, pati kami. Lalo-lalo kami mga lingkod ng Diyos. Amen. Maraming tukso. Maraming gawa ang kalaban. Amen. Mga pamamaraan niya na minsan napakasatel. Akala natin hindi gawa ng kalaban. Yung pala, kalaban na yun. Kaya nga maging clever tayo. Don't be clever, sabi. Huwag tayong maging clever sa ito. Pagkos ano yun? Labanan natin. Huwag tayong maging bulag o magbulag-bulagan. Kitang-kita na nga, malinaw pa sa sikat ng araw yung ginagawa ng kalaban
Kaya dapat natin i-resist. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Tayo tumayo, tayo mananalo. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw nagsabi sa iyong salita, kung may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. You have said in the word, Lord God, no weapon forms against us shall prosper, Lord. And if God is for us, then who can be against us, O God? Pero minsan, Panginoon, hindi kami nag-iingat. Kaya minsan, napaglalalangan kami, nalilinlang kami, nadadaya kami ng kalaban. Sa oras na ito, Lord God, we submit ourselves to you, Lord God. We surrender our life to you. We surrender our will to you, Lord God. Hindi yung nais namin ang aming gawin, kundi yung nais mo ang gawin namin sa buhay po namin, Panginoon. Salamat sa mensahe mo sa amin. Mga paalala, reminders, O God, na ang kalaban namin, ang dyablo, ay parang liyong umaatungan, aali-aligid, humahanap ng kanyang masisila. Salamat na hindi kami ang kanyang makita, sapagkat kami, Lord God, ay laging handa, laging alert, laging gising, Panginoon. Laging, Panginoon, nasa presensya mo. Laging protektado ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat, Lord God, na hindi kami makikipaglaro sa tukso. Bagkus lalayo kami sa tukso. I-reject namin ang ino-offer ng kalaban. I-resist namin ang kalaban. At naniniwala kami, Panginoon, greater are you that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan ka na Diyos na sa amin kaysa yung Diyos na sa libutan. Kaya salamat, Lord God, ng pangako mo po sa amin, Lord God, kami yung sasamahan hanggang sa dulo ng sanlibutan, Panginoon. Ng pangako mo sa amin, Lord God, Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Sino nga ba, Panginoon, mapaghiwalay sa amin sa iyo? Wala, Panginoon. Maging ang kamatayan, maging ang kahirapan, maging ang mga problema, pagsubok, maging ang dyablo, Lord, ang di mo makapaghiwalay sa amin sa iyo, sapagkat higit pa kami sa isang mananagumpay sa pamamagitan mo na nagmamahal sa amin, Panginoon. At kung minsan man, Lord God, kami po ay natukso, nadapa, hindi kami mananatili sa aming pagkakadapa, hindi kami mananatili sa aming pagkalugmok, kundi kami babangon, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos ng maraming pagkakataon sa buhay ko namin. Hindi mo binibilang kung ilang beses kami dumapa, Panginoon, lalugmok. Tinitignan mo sa aming pagkadapa at pagkalugmok, bumabangon kami, nagpapatuloy hanggang maabot namin ang hangganan ng aming pong takbuhin, Panginoon. Hayaw mo pa yun ang salita na aming nababasa, napapakinggan, ay maging daan pa yun, maging matibay at matatag kami sa aming pananampalataya at maging mature na Kristiyano, Panginoon. Na kahit kami hampasin ng malakas na bagyo, hampasin ng malakas na hangin, hindi kami may bubuwal sapagkat kami ay nag-ugat ng mainam sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Salamat. Pawiin mo po yung mga galit, puot, sama ng loob sa puso namin. Hayang mo, Lord God, na palitan mo ito ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tulungan mo kami na magawa namin ang mga bagay na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang aming pamilya. Salamat, Lord God, na sabi nga po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Salamat, Lord, ng aming pamilya
ay patuloy mong ingatan, Lord God. Puspusin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. And let your blessing abound sa aming pamilya. Balutin mo po ng banal mong dugo. And let your divine protection be upon our family, Lord God, in Jesus' name. Tinatas din po namin sa iyo ang aming pinagkakakitaan, mga trabaho, mga negosyo, Lord God. Salamat, Lord, bless mo po ang mga trabaho at negosyo. Ang aming mga sakahan, Panginoon, aming bukirin, pagpapalain mo. Mas saganang ani ang ipagkakalog po sa iyong mga anak, Panginoon. Sapagkat ikaw nangako, Lord God, sa Deuteronomio 28, Lord, na kapag kami sumunod sa iyong kalooban, hindi kami magiging tagasunod, kundi kami magiging pangunahin, Panginoon. Kami, O Diyos, ay pagpapalain mo at pasaganain ang aming buhay, Panginoon. Salamat, Ama. Tinataas po namin sa iyo ang lugar, ang bayan na ito ng Likab, Panginoon. Salamat na marami na pong gawain sa bayan ng Likab. Kaya sabi nga po ni Pablo, kahit ano sa paanong paraan, basta may pahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. We declare, Lord God, na ang bayan ng Likab ay para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa para maakay ang mga kaluluwa na wala pa sa iyong paanan, Panginoon. Lord, nalalapit na yung pagbabalik, Panginoon. Salamat na kami na naghihintay sa iyong pagbabalik, hindi mo datnan na natutulog, hindi mo datnan na lukewarm, Panginoon, kundi datnan mo kami katulad ng mga matatalinong mga babae, Panginoon, na handa sa iyong pagbabalik, Panginoon. Handa na tarabungin ka sa iyong pagbabalik mo, Diyos. Salamat. Sabi nga po ni Haring David sa Psalms 119 verse 11, Thy word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Ang salita mo sa puso namin itatago, Panginoon, upang araw-araw kami ay makalayo at makaligtas sa patibong ng kalaban. Tinatalaga ko ang buhay ng bawat isa, ang mga kabataan, ang mga magulang, ang mga bata. Salamat, Panginoon. I declare blessing upon blessing. I declare miracle upon miracle. I declare healing sa mga may sakit at karamdaman. I declare, Lord God, na lahat ng pangailangan pinansyal, i-provide mo na. Lahat, Panginoon, ng mga prayer requests, ayon sa iyong pangako, answered prayer na sa pangalan ni Jesus. Salamat sa umagang ito. Salamat sa salita mo. Salamat sa paalala mo. Ito ang aming samot na langin. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.